the presence of the Lord, in the presence of the Lord, that's where you'll find everything that you need. When you seek His face, He'll draw near to us in the presence of our holy God. In the presence of the Lord, in the presence of the Lord, in the presence of the Lord, that's where you'll find everything that you need. When you seek His face, He'll draw near to us in the presence of our holy God. My soul longs for you. Nothing compares to you. I will wait on you until I feel your presence surrounding me. My soul longs for you. Yes, Jesus, we long for you, God. Nothing compares to you. I will wait on you until I feel your presence surrounding me. Lord, I thirst for you. Lord, I thirst for you. I long to be in your presence. My soul will wait on you. Father, draw me nearer, draw me nearer in the beauty of your holiness. I will wait on you. I will wait on you, Almighty God, in the beauty of your holiness. I will worship you, Almighty God, in the beauty of your holiness. Diyos ako'y uhaw. Diyos ako'y uhaw. Ang nais ko'y makapiling. Kaluluwa ko'y naghihintay. O Diyos, ako'y lalapit. Ako'y lalapit sa kabanalan mo na kay ganda. Ako'y maghihintay. Ako'y maghihintay. O aming Diyos, sa kabanalan mo na kay ganda. Papupurihan ka, O aming Diyos, sa kabanalan mo na kay ganda. Diyos, ako'y uhaw. Diyos, ako'y uhaw. Gaano ba tayo uhaw sa Panginoon? Ng ating kaluluwa na tigang ay muli pupuspusin ng Panginoon.
kabanalan mo na kay ganda. Ako'y maghihintay. Hallelujah, Jesus. O aming Diyos, sa kabanalan mo na kay ganda. Papupurihan ka, O aming Diyos, sa kabanalan mo na kay ganda. Kay buting alalahanin, kay buting alalahanin, ginawa ng Diyos. Kay buting alalahanin, ginawa ng Diyos. Iniligtas, pinagaling, siya'y namatay para sa atin. Kay buting alalahanin, ginawa ng Diyos. Iniligtas, pinagaling. Alalahanin natin ang ginawa ng Diyos. Hallelujah, siya'y namatay para sa atin. Kay buting alalahanin, ginawa ng Diyos. Iniligtas, pinagaling, siya'y namatay para sa atin. Kay buting alalahanin, ginawa ng Diyos. It's so good to remember. It's so good to remember. Hallelujah. The goodness of God. It's so good to remember the goodness of God. He saved my soul and healed my broken body. He came to die just to set me free. It's so good to remember the goodness of God. Jesus saved my soul and healed my broken body. Ba't natin purihin ang Diyos? At sa pamamagitan ng paghahayag natin ang awitin na ito, palubos na magalak ang Diyos dahil patuloy tayo nagpapasalamat. Naunawaan natin kung anong ginawa ng Diyos sa ating buhay. The goodness of God. He saved my soul and healed my broken body. He came to die just to set me free. It's so good to remember
goodness of God. Church, let's worship the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Sige mga kapatid, dagdagan natin ang patuloy na pagsamba ang ating Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! His word, it should be praised. His word, it should be praised. Hallelujah! Praise Jesus! Praise the Lord! Hallelujah! At sa oras na ito ay manatili tayong nakatayo mga kapatid at malayo muna tayong makakaupo mga kapatid at akin pong tinatawagan ang bawat bisita na pumarito sa harapan. Meron po tayong 3 bisita. Tinatawagan ko si JD Amara Rebancos. Ganon din si Zarlyn Alimpuyo at si Ashley Nicole Alimpuyo na pumarito sa harap. Para maipag-pray namin kayo. Praise the Lord. So tayong muli ay tumayo mga kapatid at ipag-pray natin sila. Palakpakan natin patuloy ang Diyos. Hallelujah, Jesus. Praise God. At akin pong tinatawagan si Sister Shirley na ipag-pray ang mga visitors. Ganon din ang prayer request na ipag-pray na rin. Praise God, tayo manalangin mga kapatid. Praise God. Dakila, mapagpalang Diyos, salamat Panginoon sa mga kapatiran namin na ito Panginoon, na dinako mo ang kanilang panyapak sa bahay panambahan Panginoon. Kay Sister JD, kay Sister Harlin at kay Sister Ashley Nicole Panginoon. Salamat Panginoon, O God, at alam namin na mayroon kang layunin, mayroon kang plano Panginoon, kung bakit sila naidako, Panginoon, sa lugar na ito, O God. Alam namin, Panginoon, na ang kabutihan mo ay palaging nasa kanila, Panginoong Sus, O God. Anuman, O God, ang kanilang pangailangan spiritual sa umagang ito, Panginoon, mangusap ka sa kanila, Panginoon, sa pamamagitan ng mga salita mo na may papahayag sa umagang ito, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na palain mo ang kanilang mga buhay. Physically, Panginoon, ilayo mo sila sa anumang sakit karamdaman. At lalong-lalo na spiritually, Panginoon, doon na mangusap ka sa kanila, Panginoong Sus, O God. At alam namin na ang kanilang mga pangalan, O God, ay maisulat o naisulat sa aklat ng buhay, Panginoon. At sa iyong pagbabalik, Panginoon, upang kunin ang iyong mga niligtas, Panginoon, ay makakasama ang bawat isa sa amin, Panginoong Sus, O God. At sa oras na ito, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa, bawat prayer request ng iyong mga anak, Panginoon. Alam namin, O God, na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoong Sus, O God. At Panginoon, lahat ng kapurihan, lahat ng papasalamat ay sa iyo lamang, Panginoon Sus, O God. In Jesus' name, Amen. Sige mga kapatid, malaya po tayong bumalik sa ating kinaupuan. At dumakon rin tayo sa pagbibigay mga kapatid habang tinatawagan ko ang ushers na pumarto sa harap. Ihanda natin ang ating ikapot alay mga kapatid. At ipag-pray na rin niya ang malilikom na offer. Manalangin po tayo. O Diyos, namin makaparin sa salamat sa umagang ito po yung Ama. Nadiin kami po yung tinipon sa iyong bahay panambahan, Lord. Sa umagang ito, Lord, kami pa, Lord, na ikaw magpakamaayos mga anak mo sa umagang ito sa pagbibigay po, Lord, ng aming kapo at alay, Ama. Bless mo po ang bawat mga kamay o ang bawat tahanan po ng mga anak niyo po yung Ama. Tibuhos niyo po yung pagpapalang sobra-sobra po sa kanila, Ama, pang sa ganun po, Lord. Masuplayan po, Lord, ang mga pangailangan ng bawat isa po sa amin, Ama. At ilayo mo po, Lord, sa anuman mga karamdaman o anuman mga
kapamakan ng mga anak niyo po, Panginoong Ama, at protektahan po kami sa araw-araw na aming pamuhay sa mundong ito po, Ama, habang naghihintay po kami sa inyong pababalik, Lord. Sa umagang ito, Lord, kami nagpasalamat sa inyo at ito po aming dalangin ay binabalik namin sa inyo ang kapurihan at kadakilaan sa iyong pangalan. In Jesus' name, Amen. Awit tayo ay magbigay upang pagpalain. Tayo ay magbigay at upang pagpalain, ating sundin ang nagutos sa atin. Ikapo at alay ay ating ibigay, sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Tayo ay magbigay at upang pagpalain, ating sundin ang nagutos sa atin. Ikapo at alay ay ating ibigay, sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Tayo ay magbigay at upang pagpalain, ating sundin ang nagutos sa atin. Ikapo at alay ay ating ibigay, sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Purihin natin ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Praise God. At akin na pong tinatawagan Sister Chelsea na mag-special song. Praise the Lord. Malaya muli kayong makakaupo sa mga oras na ito, at I would like to render a song na kung saan nalulwalhati ang ating Panginoon. Amen. We have the name that we know na sa pangalan na ito, dito natin nakamtan ang ating future. Amen. Sa pangalan na ito, dito tayo nakaranas ng mga bagay na hindi natin inaakala na mararanasan natin sa ating buhay, lalo na nung tayo ay naglingkod sa ating Panginoon. Praise the Lord. As we shout the name Jesus, we remember His power, we remember His name, at when we say the name of Jesus, amen, we have all that we need. Praise God. Worship the Lord as I sing this song. Miracles, wonders, secrets I can't contain. They unfold when I speak your name. I'm in awe of your greatness, oh God. All the lies, the fears and the doubts, oh, they melt away when I call on your name, Jesus. I'm no longer afraid, oh God. In worship I will recall your faithfulness through it all. When I say your name, I see faith arising. When I say your name, my fears, they come crashing. When I say your name, you're drawing me in your embrace. All the lies, the fears and the doubts, oh, they melt away when I call on your name, Jesus. I am no longer afraid.
In worship I will recall your faithfulness through it all. When I say your name, I see faith arising. When I say your name, my fears, they come crashing. When I say your name, you're drawing me in your embrace. Jesus, when I say your name, I know there is healing. When I say your name, I'm no longer lacking. When I say your name, you're drawing me in your embrace. And you comfort, oh God, you restore my soul. Lord, you hide me, and you call me yours, and you comfort, oh Lord, you restore my soul. Lord, you hide me. Thank you, Jesus. And you call me yours. Oh, when I say your name, I see faith arising. When I say your name, my fears, they come crashing. When I say your name, you're drawing me in your embrace. When I say your name, I know there is healing. When I say your name, I'm no longer lacking. When I say your name, you're drawing me in your embrace. When I say your name, I know there is healing. When I say your name, I'm no longer lacking. When I say your name, you're drawing me in your embrace. Sa ngalan mo, Jesus, may paghilom. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa ngalan mo, panatag ang puso ko. Oh, salamat, Panginoon. Sa ngalan mo, Jesus, may paghilom. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa ngalan mo, panatag ang puso ko. Oh, salamat, Panginoon. Hallelujah. Kung naniniwala ka na sa pangalan ng ating Panginoon, mararamdaman natin ang paghilom, ang kapunuan, amen, at kapanatagan. Malaya natin siyang purihin sa mga oras na ito.
Praise God, napakagandang awitin. When I say your name, faith arising. There is healing, no longer lacking, and He's drawing us in His embrace, mga kapatid. Tayo'y nagkatipon sa pangalan ng Panginoon at nandito ang presensya ng Diyos. Kaya't kung anuman yung kailangan natin sa oras na ito, kakatagpuin ng Panginoon at pupunuin tayo ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Tayong lahat ay tumayo at naniniwala ako na ang ating mga sisidlan, hallelujah, Jesus, ay patuloy na nauuhaw at nagugutom, mga kapatid, sa salita ng Diyos. Mayroon siyang inihanda sa bawat isa sa atin, tanggapin lang natin. At akin na pong tinatawagan sa oras na ito ang gagamitin ng Diyos. Si Brother Johnny. Sabihin natin, God bless Brother Johnny. Preach it. Thank you mga kapatid. Pero pwede po muna tayong umupo. Naghanda rin ako ng awitin. Ayaw kong i-reserve. Gusto ko ng awitin ngayon, mga kapatid. I just want to express, mga kapatid, ito na, inaawit ko ito. Let me just testify. Every Saturday, every day, lumalabas ako, halos walang araw na nandito ako sa church. Nag-work ako from Monday to Thursday, Friday ay fasting day, Saturday sa Luna ako. I appreciate the time, mga kapatid. Every riding time is a worship service. Kasi nandun lang lagi, mga kapatid, yung pag-touch ng Diyos. You just sing. Kurek pabagatan, agpaamyanan, agpalaod, agpadaya. You feel it. You're speaking in tongues while driving. You don't care about. Siyempre, hindi ka naman nakapikit, mga kapatid. But I just wanna sing this song. Sabi ko kahapon, as I go to Luna, I wanna sing this tomorrow. It's connected to what I'm going to deliver to you today, mga kapatid. Hindi ko na sana awitin. Kala ko aawitin yung mga fathers, mga kapatid. But I don't want to reserve this. Baka wala ng chance na awitin ko, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. The title is, Love Came Down. If my heart is overwhelmed and I cannot hear your voice, I hold on to what is true, though I cannot see. If the storms of life they come and the road ahead gets steep, I will lift these hands and praise. I will believe. I remind myself of all that you've done and the life I have because of your Son. Love came down and rescued me. Love came down and rescued me. I am yours. I am forever yours. Mountain high or valley low, I sing out and remind my soul, I am yours, I am forever yours. When my heart is filled with hope, every promise comes my way. When I feel your hands of grace rest upon me, staying desperate for you, God, staying humble at your feet, I will lift these hands and praise. I will believe. I remind myself of all that you've done and the life I have because of your Son. Love came down and rescued me. Love came down and set me free. I am yours. I am forever yours. Mountain high or valley low, I sing out and remind my soul, I am yours. I am forever yours. I am yours. I am yours. All my days, Jesus, I am yours. I am yours. I
rescued me. Love came down and set me free. I am yours. I am forever yours. Mountain high or valley low, I sing out and remind my soul, I am yours. I am forever yours. Love came down and rescued me. Love came down and set me free. I am yours. I am forever yours. Mountain high or valley low, I sing out and remind my soul, I am yours. I am forever yours. Shall we stand? Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Praise God. Glory, glory, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Praise God. Acts 19, verses 13 to 16, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. I thank God for His grace and mercy. God has been doing things, so much things in my life, mga kapatid. It may not be visible to you. You know me. Matagal na tayong magkakasama, mga kapatid. But let me assure you, mga kapatid, every day is an opportunity to see changes in every one of us, mga kapatid. Okay? I said that, mga kapatid, because as Christians, minsan nakatatak na sa ating isip kung sino o ano si brother o sister. But let me preach to you today with something that brings hope. In fact, related sa Sunday school natin. Excited akong tumayo na kanina, mga kapatid. But everything I want to say, nasabi na. But I want to preach today with learning how to receive whatever is taught you. Magpaturo tayong tanggapin kung ano yung ipinangaral o itinuro sa atin kanina, mga kapatid. Acts 19, mga kapatid, a group of Jews was traveling from town to town, casting out evil spirits. This has been the order of the day nung bago pa lang ipanganak ang church, mga kapatid. Every day, it's very exciting day. Maraming bago every day. Yung mga kapatiran nun, hindi lang ang pastor o elders, every member of the church, they go out, they perform miracles. That became an order of the day. Yan yung theme ng Book of Acts, mga kapatid. They tried to use the name of the Lord Jesus in their incantation, saying, merong gaya-gaya dito, mga kapatid, group of Jews, sabi nila, I command you in the name of Jesus, whom Paul preaches, to come out. 7 sons of Sceva, a leading priest, were doing this. But one time when they tried it, the evil spirit replied, I know Jesus and I know Paul, but who are you? Who are you? Then the man with the devil's spirit leaped on them, overpowered them, and attacked them with such violence that they fled from the house, naked and battered. Let's pray. Father, in the name of Jesus, I know this is the word that you have for this body. Kanina pa lang, Panginoon, hallelujah, there is no communication between the Sunday school teacher and me as someone and somebody that's standing before this pulpit right now. I believe this is your very word. This is your very truth. Hallelujah. In the name of Jesus, I speak in your name that everybody of us receive. Learn to receive. Turuan mo kaming tumanggap, anuman ang inilaan mo na, oh Lord. We don't have to ask for it. We just have to receive it. Teach us, open our mind. Hallelujah. Deliver us from all the lies. Oh God, pakawalan mong bawat isa sa kasinungalingan, Panginoon, na humahadlang. Hallelujah, na gumagampan o maganap ang plano mo, Panginoon. Hallelujah, sa oras nito. We give you glory and praise. You alone be glorified in Jesus' name. Amen. Malaki tayong makaupo, mga kapatid. My title, mga kapatid, is, Who are you? Kanina, I am what I am. What are you? But ang title ko ngayon is, Who are you? Bakit? Is parehas na naman ang message, mga kapatid. And like what I've said, I testified one time, mga kapatid, we don't have to arrange, hindi natin kailangang ayusin kung ano ang dapat na mangyari. Kasi ang Diyos, buhay siya sa church na ito. He is alive. We do not talk with Sister Hannah in Sunday school, mga kapatid. Na-excite na lang ako kanina, bakit yun din ituturo niya, mga kapatid. And I praise God, mga kapatid, dahil na-realize ko, mga kapatid, that there is unity in here. There's harmony.
We are serving God and He's the one mind. Siya yung nag-iisang isip and we are the body. And there's something na gusto niyang pangyarihin sa atin, mga kapatid. In the Bible, mga kapatid, Jesus was attacked with several questions in the desert. All three started about His identity. Nung si Yesu Cristo ay na-attack, mga kapatid, nung nandun siya sa ilang, nagfa-fasting, ang ina-atake sa kanya ay yung kanyang katauhan o ang kanyang identity, ang kanyang pagkakakilanlan. It always start with, if you really are the Son, kung totoo kang anak, gawin mo nga ito, gawin mo nga yan. Amen, mga kapatid? And I want to tell you that this is a pattern for each and every one of us right now, mga kapatid, na tinawag din ng Diyos bilang kanyang mga anak. Let me just remind you, mga kapatid, ang mga tinuro kanina, it's a done fact. Ito ay natapos ng pangyayari, mga kapatid, na ginawa ng Diyos sa atin. Hallelujah. Ito, mga kapatid. Number 1, you have been set free. Hallelujah. May mga bisita tayo dito. Pero kahit ikaw man ay bisita, you can receive it. If you believe it right now. Kung mananampalataya ka sa salita ng Diyos, pwede mo ring tanggapin ang pagpapalaya sa iyo sa iyong kasalanan. But most of you na matagal na sa Panginoon, mga kapatid, na ipangaral ang salita sa inyo, na ipangaral kung sino kayo dati, ano tayo dati, mga kapatid, nakapakinig tayo ng salita ng Diyos at tumugon tayo, mga kapatid. Nagpabautismo tayo sa tubig, mga kapatid, because we understand, mga kapatid, na yun yung signature, yung pagsasign, mga kapatid, that we receive the setting free of each and every one mula sa kasalanan, mga kapatid. Ano pa yung mga kapatid, yung sinabi kanina, kung kayo ay attentive kanina, mga kapatid, nasa na yung listahan ko, mga kapatid. You have been set free, you have been transferred from the kingdom of darkness to light. Let me tell you, mga kapatid, ang katotohanan nito, na ang default na kaharian o setting na kung saan na tayo ay ipinanganak ay kadiliman. Why? Ang mundo na ito ay pinaghaharian ng kaharian ni Satanas. In fact, the word world o sa Tagalog mundo, ito ay tumutukoy sa kaharian ni Satanas na ikinala niya sa mundo nito na pagharian ang mga tao. At tayo ay naisilang dito, we are not originally, mga kapatid, pinanganak ka, mga kapatid, sa lupang ito, hindi ka originally na malaya. Anong ibig mong sabihin, brother? Hindi naman ako pinanganak sa kulungan. Change your mind, shift your mind from the natural this moment. I'm talking about your spiritual condition. When I say spiritual condition, yung kalagayan ng yung kaluluwa, ng yung pagkatao. Ipinanganak tayo, mga kapatid, na mga kapatid, bondage. Tayo ay nandoon sa kaharian ng kadiliman because yan yung umiiral na kaharian sa mundo na ito, mga kapatid. At nung nakarinig tayo ng salita ng Diyos, hinugot tayo mula sa kadiliman at inilagay tayo doon sa kanyang kaliwanagan at hindi na magbabago yan. Paano, brother? May mga kadito pa rin. Ganito pa rin ang buhay nila. Ganito pa rin ang kanilang ginagawa. Let's talk about that later. But the fact is, nung ikaw ay nakarinig ng salita ng Diyos, whether nag-backslide ka ng 10 years, 5 years, how many years, naglaylo ka ng 1 taon, you are already removed from the darkness into His light. Let me help you. I will help you later. Because some of you ay nagtataka pa rin, how come? Kasi alam mo ang kilala mo, ang sarili mo, alam mo ang iyong sarili. Bakit ganito pa rin ang buhay ko? I will tell you later, mga kapatid. But this is truth and nothing but the truth. Merong pagtra-transfer mula dun sa kaharian ng kadiliman patungo sa kaharian ng Diyos or the kingdom of light. And since nung nakapakinig ka ng salita ng Diyos, inugot ka na ng Diyos. Hindi naman ako lumipat, nandun pa rin naman ako sa Central West, Bawang La Union, nandun pa rin naman ako sa Disor, Bawang La Union. I'm not talking about your geographical location. Tinutukoy ko ang yung spiritual condition in the heavenlies. The way, the spirits, kung paano ka tinitignan ng mga espiritu, maging ang Diyos. Nakikita ka. I wanna tell you, especially to our visitors, you are not just flesh. Hindi ka lang tao na may laman. In fact, isa kang espiritu na meron lang laman. At inilagay ka ng Diyos sa lupang ito, mga kapatid, for a purpose. Amen?
If we go back, mga kapatid, sa story na aking nang na-share, let me build on that. Hindi ka na naipanganak sa mundo na ito na aksidente lang, mga kapatid. Hindi dahil nagtagpo si nanay at tatay mo, nagkahiga sila, boom, meron ng Brother Edison. There's something deeper than that. Bago ka pa man ibuntis ng nanay at tatay mo, inisip na ng Diyos. Year 1950, year 1970, merong taong may papanganak na ganito, may papanganak na ganito, tatawagin siyang, 1950 ka ba, Brother Edison? Just kidding. Okay? Alam na ng Diyos yan. Hallelujah. At alam din niya yung perfect timing, perfect hour, minute, second, perfect place, perfect combination of family. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kang magsisi bakit siya ang nanay mo. Pinayanaka lang tinakurapay. God in His divine wisdom, sa kagalingan at karunungan ng Diyos, inilagay ka doon. Dahil yun yung pinakamainam na condition na parameters. When we say parameters, mga ingredients para maabot mo ang kanyang eternal purpose na ikaw lang ang makakapag-reach, mga kapatid. Yan yung message ko before about your origin story. And nung ipinanganak tayo sa mundo na ito, mga kapatid, ang kinalakihan nating kaharian ay kaharian ng kadiliman. Hindi automatic na ikaw, mga kapatid, ay naging anak ng Diyos. Even though, ang sabi doon sa Ephesians, mga kapatid, hindi ko nasusundan itong outline, mga kapatid. Let me flow, mga kapatid. There's a flow in the Spirit. Ang sabi doon sa Ephesians 1, mga kapatid, God decided in advance to adopt us. Hindi ka pa ipinanganak, nasa isip na ng Diyos, aampunin ko to. Aampunin. Ibig sabihin ng aampunin, kukuhanin ka niya bilang totoo niyang anak. And it doesn't matter if you are adopted or not, ayon sa batas, anak ka. Kahit na ampun lang ako, minsan natural thinking natin, ampun lang kasi ako ganito. It doesn't matter. The law says you are a son. At meron kang right sa lahat ng pag-aari ng iyong tatay. And that's the process how God did it, mga kapatid. Inampun niya tayo. Bakit? Nung ipinanganak tayo, mga kapatid, sa mundo na ito, ang kinalakhan nating tatay. I'm sorry to tell you, this may hurt a bit. Ang tatay na kinalakihan natin ay si Satanas. Bakit? Paglaki mo, nagkaroon ka ng edad. Ano ang naging gawain natin? We become wicked. We become liars. We become, maninira. And so on and so forth. Lasinggero, babaero, lalakero, chismoso. Huwag kayong masaktan ng loob, mga kapatid. I am just showing you how the kingdom of the world has taught you. Paano kanya tinuruan? Lahat ng nakuha nating ugali ay galing sa mundo na ito and nothing came from God until such a time He put you into His kingdom, into His light, and He called you His son. And there's a problem, mga kapatid, especially sa mga matatagal na. I just realized this few days, few weeks, few months. Dahil kahit na tinanggap mo na ang salita ng Diyos, totoong anak ka na, mga kapatid, totoong child of God ka na, mga kapatid, you still have the tendency to live like you belong to the kingdom of darkness. Here is the reason and here is the understanding. Ito ang pangunawa. Matagal kang panahon na namuhay sa kaharian ng kadiliman, limasag amin nga impluensya na kanyang kabsat. And it takes time to unlearn. Kailangan ng panahon upang ikansela yung mga habits natin. It's not instant. It's gradual. Paunti-unti, mga kapatid. And I tell you this, para magkaroon tayo ng patience sa mga kapatid natin na ang tagal-tagal na ng panahon, nagtagal-tagal na niya sa Panginoon, ganun pa rin siya. It doesn't change the fact, anak pa rin siya ng Diyos, kapatid mo siya, kailangan niya ng pangunawa. And I'm bringing you understanding today, mga kapatid, how we can really receive the sonship, kung paano natin tanggapin ang pagiging anak natin. Because what I said while ago, mga kapatid, meron tayong problema sa pagtanggap. Bakit? Para pa rin tayong namumuhay doon sa lumang pagkatao. I do not mean, di naman na ako naglalasing, brother, di naman ako naninigarilyo, di na ako nang bababae, di na ako nang aaway.
But it's more than that. Bakit, mga kapatid? The reason ang buhay natin, walang kaliwa-liwanag, walang kasaya-saya. Ang tagal mo na sa panahon, naboboring ka ng maglingkod, pinipilit ka na lang pumunta sa church. Lahat ng ginagawa mo na lang ritual, napipilitan ka dahil sinabi it's a duty, walang saya, walang ligaya. May problema sa pagtanggap natin, mga kapatid. And I'm going to unclose and discover that, mga kapatid. And I want to tell you, this has been, ito ang bagay na nagbibigay sa atin ng akin, personally, ng kasiglahan, mga kapatid. Understanding, mga kapatid, sa bagay na ito at gusto ng Diyos na matanggap mo. God decided in advance. Hindi ka pa ipinanganak. In fact, sabi niya dito, wala pang mundo. Sinong mas nauna? Ikaw o ang mundo? Yes, naturally speaking, thousands of years, nagsimula na ang mundo. But in the mind of God, ginawa ka muna. Gumawa siya ng lalagayan, and then He sent you. Ginawa kang laman. Mahirap bang isipin yon, mga kapatid? Ang pinagsimulan ng lahat ay hindi nung na-create ang mundo. Everything started in the mind of God. At ang Diyos, napakagaling niya. Nagsisimula pa lang, alam na niya ang dulo kasi planado. Pero hindi ibig sabihin na para tayong robot. Let me remind you, hindi tayo robot. Meron pa rin tayong laya na pumiling sumunod sa plano na niya o hindi. But, He gave all circumstances. Mahirap man, madali. Ginagamit niya yon to remind us, mga kapatid, na meron siyang plano sa atin upang maalala natin siya, and we always think to go back sa Kanya at ma-fulfill natin ang Kanyang plano sa bawat isa sa atin, mga kapatid. At magkaroon tayo ng choice to follow Him and allow Him, hayaan siya na magawa ang plano niya sa atin na itinalaga na niya. Hindi pa tayo naging physical. We are still in His mind. So everything is not chance. Everything is already laid out. Nakalatag na ang future natin. And we don't have to worry about that. I'm just reminding you whatever na sinare ko sa inyo nung una because it's related here, mga kapatid. Para maunawaan mo kung gaano ka kahalaga, hindi ka aksidente, hindi ka worthless. Dahil ito, bilang tao na ipinanganak sa mundo na ito, aminin man natin o hindi, ang daming mga salita ang nasiksik sa isip natin. Anong mga salita yon? Wala kang silbi. Anak ka ng irresponsible mong ama. Inutil ka. Wala kang magagawa. Wala kang patutunguhan. Ganyan ka na lang. Sino nakarinig mga salitang yon, mga kapatid? You have been raised in curse because the world that we live in or the world that we started in, yung pinagsimulan nating mundo, everything is cursed in there, mga kapatid. Ang mundo na ito is cursed and it will end. Pero hindi tayo na tumanggap sa Kanya. Why? Hallelujah, yung daan na patungo sa kasiraan, God intervened. He put you into a right path, mga kapatid, going into His plan, fulfillment of His plan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Hopefully you are getting what I'm saying here, mga kapatid. Yan ang plano ng Diyos. God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what He wanted to do. Gusto niya yan. At wala tayong say doon, kaya pangit man tayo sa tingin ng iba, hindi man tayo maganda sa pag-uugali, mga kapatid. But I want to tell you, the qualification of receiving from God, ang kwalifikasyon ng pagtanggap sa Diyos, ay hindi kung perfecto ka na o hindi kung disiplinado kang pinalaki o hindi kung kompleto ang family mo o hindi, mga kapatid. The qualification is whether you believe His Word. We need faith here. Everything is faith here. No wonder why maging yung pinaka-worst addict, pwede siyang maligtas. When he understand the plan of God to him, the reason na ganun ang kanyang pagkatao because he has been raised up in lies in the world, mga kapatid. And the moment the light of God shine in his life, what I mean is nakarinig siya ng salita ng Diyos that's the time, I'm tired living this old life. I wanna live the new life that God has for me. Gusto kong ipamuhay ang bagong buhay na meron ang Diyos sa akin. And siya ang nag-decide na ibigay yan sa'yo. At hindi mo kailangang pagtrabahuan, paghirapan. Hindi ganito. Kailangan ko munang maging mabait para i-bless ako ng Diyos. Kailangan ko munang maging religyoso para i-bless ng Diyos. No, we do not start from there. Ang pagiging mabait,
ay resulta ng pagtanggap sa Kanya, ng pag-ibig, ng biyaya niya, ng habag niya, ng pag-ibig niya, because that will fuel you to serve Him with joy. Hindi yung napipilitan, hindi yung kinakaladkad na sumunod sa Kanya, mga kapatid, but you just allow it to flow, you just allow it to go, mga kapatid. Nasa palengke man ka ngayon, nasa church ka ngayon, nasa school ka ngayon, mga kapatid, there's a flow, nararamdaman mo ang ligaya ng Diyos, hindi ka nahihiyang magsalita because there's fire inside of you. Hindi ka nga makatulog, I wanna say this to my friend, there's something in me, there's a flow. That is the identity of a son. And if you are not seeing that in your life, mga kapatid, merong problema sa pagtanggap natin. Because itong naipangaral kanina pa lang, mga kapatid, nung Sunday school, para lang siyang history sa atin. Hindi natin tinatanggap and we are not living out. Because the devil, sinabi kanina, the devil still, gusto niya na mamuhay tayo sa kasalanan. Isa ka pa ring alipin. Isa ka pa ring walang silbi. Kung ano man ang isiniksik sa'yo ng magulang nun, and I'm not blaming them, parehas natin sila na lumaki sa mundo na ito. Kung ano ang lumabas sa bibig nila, it came from the devil. From the influences of this world. Kasi chain yan, chain. Yung nanay mo, yung lolo mo, yung lula mo, kung anong naisiksik sa kanila, nagmula sila sa mundo, mga kapatid, na hindi nakakakilala sa Diyos. And I want to tell you, the world system, the kingdom of the world, gusto niya na eliminate ang Diyos. All the entertainment industry, all the industries in the world, even though sometimes we are consumers, mga kapatid, kailangan nating maging maingat sa mga kino-consume natin. And I'm not talking about the physical food. Even though it manifests. Di ba, saan nagmumula yung mga cancer ngayon? Sa mga processed food, right? But if you are going to see that spiritually, may parallel yan. Ang mundo na ito, nakikipagsabayan sila sa pagpapakain sa atin ng mga junk food. Oh, this is the idea of a good mom. Ganito ang itsura ng magandang ama. Ganito ang itsura ng magandang anak. The world set up a system, standard, na taliwas sa salita ng Diyos. Kung hindi tayo careful, kung hindi natin i-embrace ang identity natin bilang anak ng Diyos, napakalaki ang tendency na kahit nag-church tayo every Sunday, every Wednesday, every Friday, ang naipapalabas sa atin ay yung mga kinokonsume natin sa labas. Hallelujah. Because you are what you eat. Paano mo mapapalaya ang tao? Bigyan mo siya ng salita. Paano ma-deliver ang tao? Paano mare-revive ang isang tao? Paano may balik sa kanyang kasiglahan? Bigyan mo siya ng salita. Kaya napakahalaga ang pagpunta natin dito. Kasi kahit pray ka ng pray, Lord, palayain mo na ako, tulungan mo na ako, i-restore mo na ako. Kung hindi ka makarinig ng salita, malayo o matagal yung proseso. Di ba, Brother Edison? Kahit nandito tayo minsan, we are resisting what's being said here. Riniresist natin. Hindi sila pumupunta sa puso natin. Those are the seed that is going to deliver us. Yun yung mga buto na magpapalaya sa atin sa mga kasinungalingan. Paano mo labanan ang kasinungalingan? Bigyan mo ng katotohanan. And there's nothing truth but the Word of God. Mga kapatid, ang salita ng Diyos, ang katotohanan na magpapalaya sa mga tao na matagal nang gapos sa kasinungalingan. They love the lie because they think yun na yung masaya. Kasi ang lies ng mundo, mga kapatid, gives you pleasure. It gives you license to do what you want. Na feeling mo ay tama. At feeling mo yan na yung masaya na estado ng buhay. No. There's something greater. If you just know what I know, if you just know what a brother and sister know, ang experience sa buhay, merong mas mataas na antas ng kasayahan, kasiyahan, kaligayaan na pwede mong tanggapin sa Diyos na hindi maibibigay ng layaw sa mundo, ng pera, mga kapatid, ng entertainment, mga kapatid, and anything na nandito sa mundo. Hallelujah, Jesus. Praise God. Hallelujah. Galatians 4:7, thou art no more a slave. Hindi ka na alipin, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Dati slave tayo sa mundo na ito. Alipin tayo sa karian ng kadiliman. Sunod-sunuran tayo. Okay? At makikita natin later on, I don't know if nilagay ko dyan, yung signs that you are still living like a slave.
kahit na ikaw ay anak na ng Diyos. At sinabi niya dito, we become heir, tagapagmana. And I will tell you more about this later. Amen? Hallelujah. Romans 8:14, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Sabi dun sa 8:14, kung ikaw ay pinapangunahan ng Espiritu ng Diyos, ikaw ay anak ng Diyos. That's why, tinuro sa atin ang revelasyon o yung kapahayagan na merong regalo ang Diyos na Espiritu na pwede nating tanggapin at mamuhay sa atin. Pangtanggap natin ang kanyang Espiritu, mga kapatid, at manahan ng Diyos sa atin, mga kapatid. At siya ang mangunguna sa atin. That's the time, mga kapatid, na magiging manifesting or visual lantad, mga kapatid, yung pagiging anak natin. We must learn to approach God as a father. Kailangan nating matutunan, mga kapatid, na lumapit sa Kanya bilang ama. Learn to relate to Him, mga kapatid, ikaw bilang anak, siya ay yung ama, at napakahalaga ito. That's the reason kung bakit minsan ang theme ng buhay natin, ang tema ng buhay pa rin natin, mga kapatid, ay nakakarami pa rin yung parang alipin lang tayo, hindi tayo masaya. Ito ang kanyang paradigm, o ito yung kanyang pattern, ito ang kanyang model, ito yung kanyang order right now. Unlike Old Testament. Magkaiba ang Old Testament sa New Testament. That's why we need God's wisdom in reading the Old Testament. Kasi maraming mga mababasa tayo doon na ang pamumuhay ay Old Testament way. It doesn't, kahit sabihin mo, ang ganda naman. Pero kapag kinonsume mo yun, there's an effect. If you didn't have a wisdom, may epekto siya na babalik ka sa, ano ba ang Old Testament? Di ba law, mga kapatid? Slavery. Na-abolish ang law kasi imperfect siya, hindi niya kayang iligtas ang tao. But now, bilang mga tao na nasa kapanahunan ng kanyang biyaya, may tendency na mamuhay pa rin tayo katulad ng pamumuhay ng Old Testament. We have to be careful about that, mga kapatid. Sabi niya, mga kapatid, Father, He is the Father to us, a son, or bias ka naman, brother, how about us na mga babae? Pwede bang kaming tawaging son? This is gender, hindi siya, gender neutral siya. Merong ginagamit, mga kapatid, na to refer to human as son. Pero, tinutukoy niya babae o lalaki. O para hindi kayo mainis, the daughter. Okay, sa mga babae. What I mean is, learn to relate to God as your father and Him as and you as His son. Ano ba ang son? Anak na lalaki. And daughter, anak na babae. Mga kapatid, this is the frequency, mga kapatid, that God chooses to operate in sa panahon natin ngayon. Ano yung frequency? Yun yung ginagamit nila sa channel ng TV. Yung channel ni ABS-CBN ay merong specific na frequency. Kaya nga, di ba, nagka-issue yan, napatigil sila kasi gumagamit sila ng illegal na frequency. It's not theirs, mga kapatid. Illegal. Ngayon, yung frequency naman natin that connects us to God para merong flow, may connectivity, ay yung siya'y ama, tayo ay anak. Hindi alipin. Oh, brother, tinuturo, we should be a servant. But let me clarify right now, hindi tayo magsisimula sa servanthood. Magsisimula tayo sa pagiging anak. Bakit? Doon ang ugat ng ating kalakasan upang makapaglingkod tayo. Okay? At hindi baliktad, yung pagtrabahuan mo ang iyong kaligtasan. Ito ang tendency na meron tayo minsan, mga kapatid. At the back of our mind, mga kapatid, awake yourself if you are sleeping, mga kapatid. Minsan at the back of our mind, we try to earn. When I say earn, para nating pinagtatrabahuan ang mga biyaya at pagpapala ng Diyos. And it works like this. Give and you will be blessed. Baliktad. Let me tell you that blessing of God is a done fact. Ginawa na ng Diyos yun. Bakit tayo nag-iisip minsan na baliktad? Dahil sa kababasa natin, minsan hindi tayo careful sa kababasa sa mga Old Testament things. We try to earn everything from God.
Di ba ganun ang buhay natin dati? Kahit na nabawasan dati ganito ang buhay natin, kailangan kong maging mabait, kailangan kong magsimba para maligtas. Kailangan kong maging banal para maligtas ako. Kailangan kong, kailangan kong mag-ikapo at mag-alay para pagpalain ako ng Diyos. Yan ang tinuro sa atin, mga kapatid. Nagbabago na ata ng doktrina si brother. No. We need an understanding here, mga kapatid. Kasi tayong mga Pentecostal and Apostolic, majority of us, we try to work it backward. What I mean is, do this first before God can bless you. Do this first before God can love you. Gawin mo muna ito para mahalin ka ng Diyos. Pero mali, ang sabi sa Bible, makasalanan pa tayo, minahal na tayo ng Diyos. Ano ang ibinigay natin sa Kanya noon? Panay sakit ng ulo, sakit ng puso, minahal pa rin niya tayo. Bakit pa nakayanan ng Diyos na bumaba sa lupa na ito mamatay para sa atin na makasalanan? Wala naman tayong binibigay sa Kanya. And that truth doesn't change until eternity, mga kapatid. Yun nga lang, mga kapatid, I don't know if I lost you or not, but I wanna share this with you dahil doon yung key kung minsan bakit pagod ka na sa buhay mo, you don't know how to receive from Him. Ang idea mo is, I wanna do this, I wanna force myself to serve God so that He can bless me. But no, mga kapatid, let me remind you, Ephesians 1, ang sabi niya doon, mga kapatid, you need a scripture here, hindi ako gumagawa ng istorya. Ang sabi doon sa Ephesians 1, verse 3, all praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. Hindi niya sinabing, who will bless us. Hindi niya sabing, pagpapalain niya tayo. Ano ang sabi niya? Pinagpala na niya tayo, mga kapatid. And there are many things na meron na tayo, pero hindi natin nakikita because ganito pa rin ang attitude natin. Lord, bigyan mo ako ng magandang trabaho. Lord, pagpalain mo ako, maawa ka naman sa akin. Yan ang mentality ng slave. But let me change your mind right now. I don't know if you like how I sound or not, but I want you to understand this. Ito ang sinabi ng Diyos sa'yo. Pinagpala ka niya with every spiritual blessing. Spiritual lang naman yan, brother. What I need is money. But let me tell you, nagsisimula lahat ng pagpapala nating natural sa spiritual, hindi backward. Hindi sila completely separate. If you are blessed spiritual, you are blessed physical, not baliktad. Hindi ka pagpapalain mo ng physical and then pagpapalain ng yung spiritual na kalagayan. No, my brother. Let me tell you who you are. Sinabi kanina, anak ka. And what it is? Ano ang meron ka? I am telling you right now, your prerogatives. When I say prerogatives, yung meron ka bilang anak. Hindi mo alam, ang alam mo lang basta anak ka ng Diyos. Ano ngayon? Anong silbi kung anak ka ng irresponsible na tatay? Wala ka namang matatanggap sa kanya, di ba? But no, our Father is not an irresponsible Father. In fact, He has everything. Let me go back to the story, mga kapatid. Hindi ka pa niya ipinapanganak. Inalagay na lahat ng pangangailangan mo. Ang sabi doon, mga kapatid, doon sa Matthew 6:33, bago ka pa man umingi sa Kanya, alam na niya ang pangangailangan mo. But many times your mentality tells, like the slave, ganito, Lord, pagpalain mo naman ako. Pagpalain mo naman ako. You are begging. Nagmamakaawa ka sa Kanya. Hallelujah, Jesus. I'm burdened to share this with you because every time and many times I hear someone and somebody, mga kapatid, still we are living like that. But I want to tell you, mga kapatid, I'm not condemning. Do I sound condemning? Nagja-judge na ba ako sa inyo, mga kapatid? No, I am bringing understanding sa iyo dahil kailangan nyo ang kaunawaan, mga kapatid. I like what Brother Alfon testified while ago, mga kapatid. Magkaiba ang kaalaman sa karunungan, and there's more understanding, pangunawa. And I want to tell you, the key to deliverance is understanding. Hindi mo kasi na-gets. Tawag ka lang ng tawag sa Kanya ng Ama. Ano ngayon? Mahirapan kang ipamuhay yan kung hindi mo maunawaan ang iyong pagiging anak, mga kapatid. And let me go back. Sabi niya doon, dito ang verse natin, the Bible is, ang Biblia, mga kapatid, yan yung katibayan ng lahat ng meron tayo. Kahit anuman ang opinion ni President BBM or ni President Joe Biden,
Ano man ang opinion niya, ano man ang opinion ng kapatid mo sa Panginoon na nagsasabi minsan, ganyan ka na lang. This is the proof na sinasabi niya kung sino ka o ano ka. You are a son, but what? But what? He has blessed you with every spiritual blessing in the heavenly realms because we are united with Christ. When I say united, hindi lang yung magkapareho tayo mga kapatid ng hangarin, but in fact, nung nabautismuhan ka mga kapatid sa tubig sa pangalan ni Jesus, idinamit mo na siya. At kung dinamit mo ba yung damit, malayo ba siya sa'yo? Sino ang nagdamit sa'yo? Sino ang taong nagdamit pero hindi nakikita yung damit sa kanya? Hinubad pa rin niya. Logically speaking, kapag isinuot mo yung isang damit, it serves as your covering. Yan ang nakikita sa'yo. Yung nakedness mo, yung kahubaran mo ay natakpan. Ano ba ang kahubaran natin? Everything that pertains to flesh. Sarili natin, aminin natin, dumaan tayo sa mundo na ito, ang dami nating pinagdaanan, mansa. But nung nabautismuhan tayo sa tubig sa pangalan ni Jesus, Lord Jesus, help me here. Dinamit natin si Kristo at ang nakikita na sa atin, sino? Si Mildred ba o si Kristo? Sino nakikita, si Babylin o si Kristo? That's why, hindi natin sasabihin, ang bait mo naman sister, ang bait mo naman brother. Ang mabait, yung covering mo. It makes you like that. Before God and before the evil spirits ang nakikita, hindi ikaw. Sino na? Si Jesus Christ. Amen? Napakasimple ito, matagal lang tinuro sa atin ito, pero yung pagtanggap natin, hindi siya ganun kakapit. Dahil kung yung pagtanggap natin sa salita ng Diyos ay matibay-tibay, ano man ang dumating sa iyo na problema, Brother Edison, hindi ka matitinag. You can still smile in your storm. Minsan yung inaawit natin, I can smile in the storm, smile in the storm. Hindi siya nagiging reality because we fail to receive who we are. Hindi natin tinatanggap kung sino tayo. We just make it as a statement. I am a child of God. Then what? Panghawakan mo kung ano ang meron ka kay Kristo and live it out. Huwag kang mag-doubt because the battle is in here. Every day na mamumuhay ka mga kapatid, sasabihin ng kaaway mo, anak ka ng Diyos, kawawa ka naman, piman ka naman. Yan bang anak ng Diyos? No, mga kapatid. Change your mind. And this is the conclusion already of what I have to say with you. Being a son and a daughter of God is a mindset. When I say mindset, kailangan mong baguhin ang iyong isip. Bakit kailangan baguhin ang isip? For 10 years, 15 years, 20 years, ang siniksik ng mundo na ito kasinungalingan. There need to be a changing of mindset. At kailan ba? Pag meron kang sipon, ilan yung duration bago ka mag-take ulit? Every 6 hours? Yes? Yung iba, every 24 hours? Same as true. Ang gamot natin, renew your mind every day, hindi every Sunday. Di ba yung gamot na tinake mo ngayon, and it means to be na, i-take mo every 6 hours, kapag lumipas na yung 6 hours, nandiyan na naman yung symptoms, di ba, mga kapatid? Pero minsan ginagawa natin, Sunday lang tayo, nagtitake ng gamot. Dito lang tayo nare-remind. Pero ang gusto ng Diyos, every day, the Word of God being renewed day by day, where and when we pray. Huwag kang mag-pray na parang religious prayer person. Tinuro ko na ito sa preaching before. Approach Him as your Father. Tumakbo ka, lumapit sa Kanya. Father, here I am. I am excited with you. I am excited what we have to do today. Kung tinanggap mo ang pagiging anak, ama niya, hindi mo lang siya tinitignan na Lord. Kapag Lord siya, alipin ka. Hindi magsisimula sa pagiging alipin. Magsisimula ka sa anak. Dahil sa iyong pagiging anak, magiging close ka sa Kanya. May close contact. And what does it mean? My flow of strength, my flow of love, my flow of patience, my flow of wisdom. Natutuliro ka na paano ka maghanap buhay. He is going to give you wisdom.
He's going to give you knowledge. He's going to give you understanding. Why? Na-establish mo ang connection mo sa Kanya every day. And remind mo ang sarili mo, hindi ka na alipin. Tandaan mo Bibilin, sabi mo sa sarili mo, tandaan mo Johnny, kausapin mo ang sarili mo. Sometimes it takes to speak to yourself. Hindi ka na alipin. Anak ka ng Diyos. But here, sometimes, ganito, nagigilty tayo. Nagigilty tayo sa nagawa nating pagkakamali. At ganito minsan, ang pakiramdam natin. Ayaw na nating lumapit sa Kanya kasi nahihiya tayo. Di ba ganyan yung unang response o reaction ni Adam at ni Eva nung nagkasala sila? They wanna hide. And I wanna tell you, do not repeat it again. Why? Alam na ng Diyos ang nangyari sa kanila. Alam na niya. When hindi pa ginawa ang mundo, alam ng Diyos, men will fall. Why? Meron na nga siyang reserba na mag-ahon sa kasalanan eh. Bakit? Sinabi ng Bible, hindi pa nagawa ang mundo, Christ has already slain. Namatay na siya dun sa isip ng Diyos. Alam na magkakasala ang tao. And the fact that God said, Adam, where are you? Nandun pa rin ang mercy ng Diyos and He wants to fix the broken. Pero ano ang pinili ng tao, mga kapatid? He chose to hide. At huwag mo nang ulitin yun, kapatid. Alam ng Diyos ang weakness mo, kahinaan mo. Why? Siya ang gumawa ng lahat ng flavors. Tamang timpla ng ganito, ganyan. Dito ang weakness niya, ito ang strength niya, ganito ang personality niya. Pinano na ng Diyos yan. Huwag ka nang magtaka. Di brother, okay lang nga Rod, mamuhay akong makasalanan. No, that's not what I mean, mga kapatid. Because if you learn to connect with Him, walang lugar ang kasalanan sa buhay mo, mga kapatid. Hindi ka magkakaroon ng idea, mabait naman pala ang Diyos, let me just enjoy. No, kapag mag-establish mo yung connection mo sa Kanya, marirealize mo, mas masaya doon kesa pagbigyan mo ang laman mo, kapatid. Ang pagbibigay sa laman natin upang magkasala, anong dulot niya pagkaraan? Nahihiya ka, nagigilty ka, gusto mo nang magpatiwakal. Nahihiya ka, di ba si Judas nagpatiwakal sa hindi niya kinaya. Minsan yan yung mentality natin dun. But change it. Change the pattern. Every time you fall down, understand this. Nag-fall ka dahil hindi ka lumapit sa Kanya. Nag-fall ka dahil hindi mo naalala kung sino ka. Nag-fall ka kasi hindi ka kumonekta sa Kanya. Change the pattern. Adam was given the privilege and opportunity na lumapit sa Diyos. God was seeking them. Di ba yan ang ginagawa ng Diyos ngayon? Makasalanan tayo, but He was seeking us. He came to seek and to save that which was lost. And here we are right now. Napakaganda ng ginawa ng Diyos, mga kapatid. But, we have this tendency na mamuhay pa rin tayo sa luma. Change your mind every day. Hindi ka na alipin, kapatid. Hindi ka na hawak sa leeg ni Satanas. And you have the authority over him. Why? Because you are in Jesus and Jesus is in you dahil sa Kanyang Espiritu. At hindi mo sasabihin sa Ama na ganitong panalangin mo minsan, Lord, pakawalan mo na itong naalihan ng Espiritu. Lord, pagalingin mo na itong may sakit. No. Ililit ka ng Diyos. You can speak directly to that sickness. Sabi mo, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Why? You are standing in His Christ. You are in His stead. Ikaw ay nakatayo sa Kanyang katayuan ngayon. Ikaw na anak na ngayon, mga kapatid. And whatever Jesus is, you become. Brother, ang laki ng hagwat. Ito, bigyan ko kayo ng understanding. Sinasabi mo yan, brother, pero minsan, doon lang ako sa kwarto nagagawa ko pa rin ng ganito. Paano mo sinasabi na anak na ako ng Diyos? Nakakayang tanggapin. Let me give you an understanding. Ang pagiging anak, ginawa na yan ng Diyos. Okay? You are not what you do. Sabi dito, hindi ko na, kung ito para hindi ako mag-consume ng time. Paano basahin? Hindi ka kung ano ang ginagawa mo. Hindi ka kung ano ang problema mo. Tingnan mo yung babae dun sa Biblia na merong 12 years, nagdurugo, anong pangalan niya? Hindi nyo alam, di ba? Anong tawag sa kanya? Yung babae na mayroong issue ng
pagdurugo. Yung issue niya ang naging identity na niya. Minsan, tendency natin mga kapatid, yung identity natin ay kung ano ang issue natin at kung ano ang ginagawa natin. Sinasabi mo sa kapatid mo minsan, salbahe yan, problemado yan, mahirap yan. At tinitake natin yan minsan at the back of our mind, how you see yourself, mahirap lang ako, isang kahig, isang tuka lang ako. Pero palitan mo yan ngayon, kapatid. Okay? Ganyan man ang nakikita mo sa sarili mo na ngayon, it doesn't erase and nullify. What I mean is, hindi niya kayang i-cancel kung sino ka. Sino ka? Who are you? You are His son, and you are His child and His daughter, and from that point, live throughout. Okay? What I mean is, hayaan mo yung identity mo na yan ang maging source of everything na makikita sa'yo. Okay? Who is Jesus? He is love. He is joy. He is faith. He is meekness. Minsan, nagiging judgmental tayo sa kapatid na, naglaing nga gisuro data kitang maaramid na. And I can hear that sometimes at the back of my mind. I know myself. But God has given me this understanding. Yung action natin, it takes time to align to who we are. Bakit? Matagal na panahon, mga kapatid, na nag-aral at natuto tayo sa kadiliman. Di ba? Nanggaling tayo doon. It takes time. Sinabi ko kanina, it takes time to unlearn. And yung action natin, yung nakikita sa atin, yung pananalita natin, it takes time to align to who you are. It takes time, days of renewing your mind. And I want to tell you, nakilala niyo ako suplado? But sorry, I am changing every day. Not even every day, every minute. Yung kapatid mo minsan na mahirap mag-sorry. If God, he has a connection with God, mga kapatid, ang daling magbago ang tao na yan. Marirealize na, no, Lord, this is not right. I wanna go to my sister. I'm gonna tell him, sorry. Change is inevitable. What I mean is, napakadali ang pagbabago. The fact here is, mga kapatid, establish natin yung connection natin sa Kanya at yung action natin, yung nakikita sa atin, huwag kayong ma-frustrate sa kapatid nyo minsan na parang kapal-kapal naman ng mukha niya, ganito naman yung ginagawa niya. Have patience. The reason why you also need and receive patience. Anong patience? Patience, rather. Katiyagaan sa Kanya. Para maging mataga ka sa kapatid mo na, na nagpapatuloy na lumabas sa kanya kung sino si Kristo sa kanyang buhay. Walang pilitan dito. Hindi mo sabihin na, kailangan mo ng ganito, ganito, ganito. No. Allow it to flow. Yan ang nakita ko na danger. Hallelujah. Sa atin. Ito yung magandang pattern. Tayong mga Kristiyano, pinipilit natin yung anak natin, dapat ganito ka anak. Dapat ganyan ka. Nakalaging nakahanda yung kwan. Ano yun? Yung pamalo. And sometimes we think God is like that. Kaya minsan nahiya tayong lumapit sa Kanya. Baka ano ang gawin niya sa atin. But I want to tell you, my brother and my sister, I'm giving you hope and courage right now. He's so gentle. Alam niya ang pinagdadaanan mo, lumapit ka sa Kanya at pagkakalooban ka ng anumang pangangailangan mo to face all challenges na alam na niya. Hindi ka pa naging tao, alam na niya, pagdadaanan mo yan, available na. At kapag mag-pray tayo, hindi na ganito, bigyan mo ako ng kalakasan, Ama, bigyan mo ako ng pera, Ama. No. Sabihin mo na, Father, you are my son, I am your child. I heard, narinig ko, pinagpala mo na ako. I believe that. Naniniwala ako dyan. Pangunahan mo ako sa araw na ito. Help me to walk. Tulungan mo akong lakaran yung mga dapat kong lakaran para makita anuman ang ipinagkaloob mo na, hindi ipagkakaloob. Mayaman ka na sa Diyos. Hindi ko kayo pinaggagawan ng salisalita dito. Sinabi niya doon, past tense yun. Hindi niya sinabing pagpapalain ka niya, pinagpala ka niya. Change your mindset. Kapag mag-pray ka, i-declare mo lahat. Kung sino ka sa Kanya, anak mo ako, mahal mo ako. Ang iyong habag ay napakataas para sa akin. Ang iyong biyaya ay para sa akin, Ama.
Sa araw na ito, magtatagumpay ako kasi kasama kita. Hindi dahil sa akin. Tinatanggap ko yan naman. Naniniwala ko yan. That's how you receive it. Ganyan ang pagtanggap. Remind yourself. Anak ka na ng Diyos. Pero minsan, ang theme ng prayer natin, Lord, maawa ka naman sa akin. Maawa ka naman sa anak ko. Ganito na lang siya. Lord, no. Ano ang model prayer ng Panginoon sa kanyang kaharian? Our Father. Magsimula ka na mag-approach sa kanya na Ama. And magtra-transition yan. You will become His effective servant. Yan, yung pagiging servant mo ay bunga ng yung pagiging anak. Bakit? Kapag anak ka ng Diyos, nakatanggap ka ng pag-ibig, ng kagalakan, ng kaligayahan, lahat-lahat na. Hindi ba? Nusi ka na pagustuhan, naglaing ka nga, anya. Agaramit tinasaya, di tao nga ng pagusto kanya, nakasaysaya at kamag kanya na. Di ba, kasdya kabsat? Kasdya matiapo kabsat? No naawat mo, di talaga nga masapol mo, anya ti masapol mo, di ayat na, di asin na, di grasya na. Di panaganos. Fruit of the Spirit, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, everything. Pag natanggap mo yun, ang dali-dali mong sumunod sa Kanya. Hindi mo kailangang pigain, hindi mo kailangang utusan mag-share ng salita ng Diyos. Let me share you my testimony. Ito yung nangyayari sa school na pinagtuturuan ko ngayon. Every time I meet them, I stand there. In fact, I do not even have to write what I should say to them. I pray to God, Lord, I am your representative here. Yeah. But I started as a father. I started calling him as a father. I am your son. I'm excited what we are. Hindi, you are. Hindi siya nag-iisa doon. Partner ka na niya. What we are going to do today. Lagi kasi nating iniisip, siya lang ang gagawa. Anak ka na niya. Nasa kaharian ka ng Diyos. Amen, mga kapatid. And is going to use you as a representative here on earth. Ano ang gusto ng Diyos? Bring everything under subjection to Him. What does that mean? Anong ibig sabihin nun? Yung mga taong namumuhay pa rin sa kadaliman, mayalati damat kabsat, di pagaryan, nga kung saan ay nandun ka na, and His kingdom will enlarge, His kingdom on earth, which is called the kingdom of God, will enlarge, at hindi mo kailangan gawin yan with your personal effort. Kailangan kong pilitin ng ganito. That has been our idea as Pentecostal. And I want to tell you, hindi ko sinisira ng UPC, mga kapatid. We started with this doctrine, Pentecostal and Apostolic, but it's just a starting point. Starting point. Huwag kang matapos dyan. Ang pinaka-beautiful, individually, ang pinaka-beautiful, most beautiful title that you can call yourself is Son of God or Daughter of God. Yung Apostolic, doctrine lang yun. It's our starting point. Hindi ko sinasabing walang silbi yun. No? Doon tayo nagsimula lahat. We thank God for the UPC. Pero hindi doon nagtatapos. Kailangan nating lumago. And I wanna tell you, hindi pa lahat alam ng UPC. We are growing. All these things that I'm sharing with you, it's a result of progressive revelation of God. Wala pang nakakaalam ang lahat. And we are thankful in this church. Open ang magsalita ng Diyos kaya masaktan o ano ang ating feeling, mga kapatid. Kasi ang gusto natin, katotohanan. Ayaw na natin yung naluloko, nalilito. We are just being fooled to believe something. We need understanding. We need the truth. Men, hindi lang yung sinabi sa'yo, anak ka ng Diyos. But then, what then? You have everything you need. Brother Edison, hindi mo kailangan magmakaawa sa Kanya. Just declare it. Declare mo. And it doesn't matter na kung iba-iba tayo ng pamumuhay, si Sister Mildred, mas malaki ang kita niya, si ganito, mas maliit ang kita niya. It doesn't matter. Hindi kailangan pare-parehas tayo ng antas, ng physical, mga kapatid, na kalagayan. Dapat mas marami, mas pagkakapareha tayo ng pera ng ganito, ganyan. No, mga kapatid. Dahil alam na alam ng Diyos paano siya makipag-deal sa situation mo. Huwag kang mainggit. Huwag kang magkumpara. Dahil ang basehan ng pagpapala ng Diyos, hindi pera, mga kapatid. Ano ang basehan? Yung galing mong tumanggap sa Kanya. Tumanggap
ng pag-ibig dahil yon ang magbibigay sa iyo ng katagumpayan. Tumanggap ng pananampalataya. Faith is something we also receive. May babasa tayo sa Biblia, faith that is being worked by love. Kapag tinanggap mo ang pagmamahal niya, it will be easy for you to believe. Believe. Anong pananampalatayahan mo? Ang dali niyang gawing magpagaling. Hindi mo kailangan naling tawagin yung elder mo to pray for someone and somebody. Why? Awanan maibusan ni pastor, no? Amaamin tayo, pastor may kaman ditoy, pastor may kaman ditoy. You are the representative. And it doesn't matter right now kung yung ginagawa mo ay perfect na o hindi. Kasi katulad ng sinabi ko kanina, it takes time to align that. Ang wag mong iwanan, lumapit ka sa Kanya every day, change your mind every day. You are no longer a slave, you are a son, you are a daughter. You are loved by God. Bakit? Makasalanan ka pa lang, minahal ka ng Diyos. How much more ngayon na anak ka na niya? Anak ka na niya. Noon, hindi ka pa niya anak, taga doon ka sa kadiliman. But now, you are already a son and a daughter. Mga kapatid, but here is the truth. Wala kang magagawa na makapagbabawas sa pag-ibig niya. Magkasala ka ngayon, ang pag-ibig niya parehas pa rin. Mentality, yung siniksik kasi sa atin, slave mentality. Kapag nagkasala ka, nakahanda na yung paghuhusga sa'yo. At minsan, iniisip mo ganyan ang Diyos sa'yo. Pero hindi ko sinasabi ito, kapatid, para mamuhay ka pa rin doon. Kasi, ang sabi dito kanina, inheritance. Anong ibig sabihin ng inheritance? Ang naisip lang natin is streets of gold, heaven. No, when we say inheritance, sinuturo ko ito sa programming, merong principle of inheritance doon na kung ano ang ama, kung ano ang parent, ganun din ang child. Anong inheritance ang tinutukoy doon? It's far more than walking on the streets of gold. Kasi tignan nyo ang boring naman, doon ka lang sa alapaap, ganun. Ang mentality natin minsan, doon ka sa alapaap, maglakad-lakad ka lang sa gold. Imagine mo gold, lahat yan, walang kakulay-kulay. Hindi ba boring? Sagutin niyo ako ng tama. Lahat, gold, pati katabi mo, gold. Hindi ba ang boring? Is that how heaven is? I believe there's something more than that. Hindi yung alapaap na nandun ka sa cloud na meron daw ang haba-habang table doon. Ang boring, ano makikita mo doon? Clouds, is that exciting? Hindi na ako excited kasi 3 times na akong sumakay ng eroplano. No, there's something more than that, my brother and my sister. And yung inheritance na sinasabi dito, it speaks about who your Father is. He is merciful, gracious, love. Tanggapin mo yan. You are now that. Brother, hindi pa naman ako ganito. It takes time for you to align. Kailangan mong baguhin ang isip mo. Baguhin mo ang isip mo every day. May time pa ba ako? Let me close with this. I-adapt natin si Kristo sa buhay natin. Kung sino siya, magiging ganun din yung action natin. Pero mga kapatid, iwasan natin yung parang mag-guilt trip tayo. Guilt trip. Pero I do not discourage yung pagsaway kasi sinasaway naman tayo. Pagsaway ay isang healthy thing yan. Okay, binigay yan ng Diyos. Di ba? Pero yung sinasabi ko dito is yung magkaroon ka ng ganito sa kapatid mo. Nyamot dahil ito yan. Akin babaga nga kasjay mat aramid na. Guilt tripping. That's a sign na kailangan mong tanggapin ang kanyang patience para maging matyaga ka sa kapatid mo. Because like as you are, it takes time, kailangan ng panahon upang mag-align yung sino siya as a son and daughter sa kanyang mga ginagawa. It takes changing of mind every day. Amen? Palitan nyo na lahat. Hindi ko ibig sabihin palitan mo na ang doktrina. No, we are still believing one God. What I mean, napalitan natin yung mindset natin. Yung nagmamakaawa effect. Kala mo ba, nalulugod ang Diyos dyan? No. Ang pagbebeg, ang pagmamakaawa sa Kanya, ay sign ng kawalan ng pananampalataya sa sinabi na niya na pinagpala ka na ng Diyos. Tanggapin mo na lang. Rise up. Sino mo naman kailangang maging mayabang dyan, mga kapatid? Just posture yourself as someone na nagre-receive sa Kanya. Lakaran mo everyday. Kahit sino ka man ngayon, nagagamit ka sa church o hindi, it doesn't matter.
At hindi ko kailanman iniisip na mas mataas ako sa inyo. Walang ganyan sa church. Wala. Okay? Everyone is like this. Ang gusto ng Diyos. Ibinigay ang ministry ng teaching. Ibinigay ang ministry ng pastor. It's a gift. It's not a position. Let me correct that. It's a gift. Gift of prophecy. Yung pag-foretell ng future things. Ibinigay niya yan for us to come to the unity of faith. Walang triangle dito. We are all children of God. We are brotherhood. And we need to receive everything from God para matutunan nating mahalin ang kapatid. Kahit na yung asal pa rin nila sa atin ay tauliwas pa rin sa kanilang pagiging anak ng Diyos. Amen? I know some of you, nakagawan ko ng, let me admit this, especially Sister Bibelin. And everyone, suplado, di nakikipag-usap, ano pa? But I am not that. Hindi ako yan, kapatid. I mean, you may not see me now like that. Magugulat ka na lang kung ano akong magiging ako. At ako rin, magugulat ako kung magiging ano, Sister Mildred. But I believe now, Sister Mildred, you are a daughter of God. Hindi mo kailangang hanapin ang approval sa mga kaibigan mo. You are approved by God. He loves you. Hindi niya ina-approve dun yung ginagawa mo, yung ikaw. Bakit Ang tagal-tagal na panahon, hinahanap ka niya. Kailangan pa niyang magpakumbaba, mamatay, para lang maabot ka niya. Tapos bigla-bigla ka lang niyang i-give up? No. Napakababaw yun, mga kapatid. Tanggapin mo yan. Huwag ka nang mag-isip ng iba. Huwag mo nang hanapin ang approval sa mundo na ito. Sa kaibigan mo, kailangan ko bang mag-astang ganito sa kaibigan ko? No. Like what I've said before, hanapin mo ang approval sa iyong ama. Hindi ka man kasing gwapo ni Daniel Padilla. Daniel Padilla ba yun? Kasing ganda ni Catherine. May alam din ako Sumikat sa Facebook. Hindi yun ang basihan. No. In fact, everything will be changed. Pinagsisisihan mo ang mukha mo ngayon. Well, here is the courage. Hindi ganyan ang mukha mo forever. God will change your face. Oh, brother, hindi na tayo magkakakilanlan. No. Aayusin niya, aalisin niya ang kulubot, yung butas-butas, yung katawan mo. Hindi na yan, kwan. Okay, tanggapin mo na yan. Okay? You already have an eternal life. Hindi soon. You already have it. Meron ka na ngayon. Lahat ng ginawa ni Jesus nung namatay sa krus ng Kalbaryo, you have everything of it. Hindi, tatanggapin mo pa lang. Change your mind. Lakaran mo kung sino ka na. Hindi yung pupunta katulad ng sinabi ni Pastor, hindi ka pupunta dun sa mall. Akin to. Pag-aari to ng aking ama. Hindi ko sinasabing ganyan. Baguhin mo ang isip mo. And every day, bago ka mag-react sa circumstances mo sa buhay, pause. Anong ibig sabihin ng pause? Pause. Isipin mo kung ano ang gagawin ni Jesus. Tanungin mo siya. Huwag mong isipin. Hintayin ko na lang mag-12, mga kapatid. Huwag mong hintayin na morning devotion o mag-pray bago ka makipag-usap sa Kanya. Lagi ko nang itong sinasabi, but you can talk to Him any minute, any hour of the day. Tanungin mo siya, Father, anong gagawin mo pag nandito ka sa kalagayan ko? And you will learn, basa ka ng Bible, maalala mo, ganitong ginawa mo nun, I believe you will do that. Magiging matyaga ka. Yung tao na nagsasalita sa'yo ng pangit, hindi ka rin re-responde sa kanya ng pangit, agad-agad mag-post ka, I will have compassion, I will have mercy. And then sasabihin mo sa kanya, therefore, my Father, tinatanggap ko ang patience mo, ang love mo, ang mercy mo, and I'm going to act like you do sa taong ito at hindi ako magdedepende sa sarili ko. Kasi may sarili tayo, imperfect, kulang na kulang. Pero here is the fun fact. The source is Him. Kailangan mo ng patience, meron ka niyan, tanggapin mo lang. Get it. Okay? Ang presyo lang naman is faith, whether you believe it or not. Okay? Sanayin mong makipag-usap sa Kanya, lalago ka. Tayo tumayo, mga kapatid. Hopefully we learned something today, mga kapatid. Son of God. And gusto kong sabihin sa'yo, hindi pa tapos
ang masasayang buhay mo. Marahil, nakita mo yung para o tila bagang pinakamaganda ng bagay sa buhay mo na nagmula sa Diyos. I wanna tell you, He is abundance. Mayaman siya at hindi siya mauubusan ng ipapalasap sa iyo na kabutihan. Nakaranas ka na ng kabutihan ng Diyos, niligtas ka niya, and right now you are realizing kung sino ka. Anak ka na niya, and I wanna tell you, spend it all. What I mean is, huwag kang maging madamot sa pagmamahal, sa pagbibigay. Kung may means ka, give it out. Huwag kang matakot na mawawalan ka. I wanna tell you, my brother, yung miracle na pinakaiingat-ingatan mo 10 years, 5 days ago, meron pang bagong miracle na gagawin niya sa pamamagitan mo. Alam niyo, kahapon, nag-testify yung pinupuntahan ko sa Luna noon, merong siyang sakit dito. Pinag-pray ko a week before, or 2 weeks, 1 week. Ganito ako nanalangin sa kanya. I realize na ang taong yun, anak siya ng Diyos, ganito ako nanalangin sa kanya. I heal you in the name of Jesus. Yung healing nagmumula sa Diyos. He is in me. Tinanggap mo ang Diyos. Kaya pag mag-praise tayo, do not think na nandun siya sa heaven malayo. Nandito siya. Kaya malapit na malapit ka sa Kanya. And you can call Him like that this moment. I speak to that sickness. Kahapon, tinanong ko, kumusta yung sakit niyo? Wala na. Simula nung pinag-pray mo ako, wala na. And you can do that. Hindi dahil sa pangalan mo, hindi dahil sa maganda ka. No. You have everything because you are a son and daughter. You don't even have to force it. Hindi mo kailangang persain yan. Ayahan mo ang Diyos. Mag-flow, mag-flow, mag-flow. Maging sa pakikipag-usap mo sa tao, mag-flow. Come on, my brother, my sister. This is high time for you. Kung gusto mo dyan, stay there. If you're gonna go here, kung gusto mong pumunta dito, ang mahalaga, paalalahanan mo ang sarili mo, I am a son of God. I am a daughter of God. Today I declare, I am never the same again. I will not be discouraged. If I will see failures in my actions, I will go back to my source and get everything I need and overcome this again in all the time that I will face it again. Because you are an overcomer. Mananagumpay ka, kapatid ko. Oh, nagkasala ka, pinagsisisihan mo yan, kapatid. I know some of you, but I'm not condemning you. I'm telling you right now, everything is past. Pick your being a son. Idamit mo. Idamit mo ulit. Huwag kang mahiya. It's a matter of faith. Huwag kang makinig sa puso mo. Minsan ang puso natin, pinapahirapan niya tayo. But do not believe your heart. The truth is, I love you, my son. I love you, my daughter. I like you. Come to me. Sit on my lap. Listen to what I want to say to you. I am so much pleased that you come home. That you come to my kingdom. Nagagalak ako. Nung nangaral sa'yo si Pastor Ricky, nakinig ka sa kanya. Ang anak kong si Ricky, sabi niya, in his perspective, nakinig ka sa kanya. Nung nakinig ka kay Bibilin, nakinig ka sa kanya. And I am glad that you listen to my word. Hindi niya salita yun. That's my word. I put the word in her lips, in his lip. And here you are right now. Come on. Help yourself, my brother. Kung komportable kang umupo sa kinaupuan mo, maupo ka lang dyan. I'm not forcing you to come here. Pero kung feel mo, kailangan mong pumunta dito, come. Huwag mong stop ang pag-move ng Diyos sa'yo. And I'm also talking to our visitor. Maybe, hindi kayo nakaka-relate. Pero ito ang gusto gawin ng Diyos sa'yo. Gawin kanyang totoong anak niya. Naghanap ka ng approval sa kaibigan mo sa labas. Hindi mo alam kung ano ang tama. Here is the truth. Gusto kanyang maging anak. Gusto kanyang maging anak. Come on. You can call to him right now. Sisters, you don't even have to come and kneel here. I believe na meron ka nang tinanggap sa Diyos. Puntahan mo yung bisita. Declare to him blessing.
If you receive, kung tinatanggap mo ang iyong pagiging anak, hindi ka magiging madamot na magsabi ng blessing sa tao na nakikita mo masama ang ugali. Magiging mayaman ang iyong kalooban. You will still say, I bless you, my friend. I bless you, my brother. I bless you, my sister. Oh, I bless you, my sister. Receive the blessing of God that you have. Tayuan mo ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Matagal ka ng mayaman. Hindi mo ba alam yon? Matagal ka ng mayaman. Hindi mo lang pinaniniwalaan. Kaya hindi mo nakikita sa buhay mo. You are rich, my daughter. You have everything that you need. Come on. Receive. Receive. Hindi ito nakadepende sa katayuan mo sa buhay. Edukado ka man o hindi. Just believe what God wants you to receive. You are His son. I love you, my son. Ayaw kong mapalayo ka sa akin. I don't want you. Ayaw kong bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Tumigil ka ng mamuhay na katulad ng alipin. Bago ka na ngayon. You are my son. Anak ka. Anak kita. Pag-aari kita. Babaguhin ko ang buhay mo. Ipapakita ko sa iyo ang hindi mo pa nakikita. Oh, malalasap mo pa ang maraming mga bagay na kaya kong gawin. Mag-partner tayo, anak. Gumawa ka sa kaharian ko. Papangunahan kita. Hindi mo kailangang magulumihanan sa kung ano ang sasabihin mo. I'm going to speak through you. Gagamitin kita. Hindi kailangan na edukado ka. Kailangan mo lang lumapit sa akin. Makinig ka sa akin. Hindi mo kailangan maging talentado katulad ng sinasabi ng mundo na ito. Just come to me, my son. I miss you, my daughter. I want to change your life. I want this world. Gusto kong makita ng mundo kung sino ka na anak ko. You will see it, my sister. Come on. Ikarabashandayarabahaya. You are blessed, my brother. You are blessed. Come on. Help your brother. Come on. Sige, sampalataya na mong pinagpalakalapitan mo yung kapatid mo na mahina pa ang tuhod. Declare your blessing to him or to her. Say, I bless you, my brother, in Jesus' name. You don't even have to say, God bless this person. No. You just have to declare it. You are His mouth. You are His lips. You are His instruments. Come on. Sabihin mo, let His light shine upon you. I bless you, my brother. In Jesus' name. I bless you, my sister. In Jesus' name. Come on. Allow God to speak through you. Allow God to change your mind. In the name of Jesus. I love you, my daughter. Be my daughter forever. Do not forsake me. I came to die for you. I spent my life for you. Receive me. Receive it. Never give me up. Because I will never give you up. I will show you more. I will use you. I will speak through you. I will heal someone and somebody through you. I will bless someone and somebody through you. Do not look down on what I've done. Huwag mong maliitin ang ginawa ko sa'yo. Huwag kang mamuhay na alipin. Huwag mong maliitin. Sampalatayanan mo. Oh, Jesus. Thank you for your goodness. Thank you, Father. Thank you, Father. Come on, if you just realize what God has done to you, why not say, I love you, Father. I receive your word. I receive your love. Tinatanggap ko, Panginoon, ang pagmamahal mo sa akin. Tinatanggap ko ang kalakasan. Tinatanggap ko ang karunungan, kaalaman. Tinatanggap ko ang abag, ang biyaya mo. Tinatanggap ko. Ayaw kong sayangin. Ayaw kong sayangin. Ayaw kong sayangin. Come on. Come on.
Sige. Show the devil what you got. Ipakita mo. Hindi ka na yung katulad ng dating naniniwala sa kanyang kasinungalingan. Receive. Embrace, my brother, my sister. Embrace His love. Embrace His kindness. Embrace. That's what you need. Karabashandarabahata. Come on. Take time. Hindi mo kailangang madaliin ang mga bagay-bagay, kapatid. Learn to wait. Learn to receive. At yung pagbabagong isip na yan, gawin mo yan araw-araw. Remind yourself. Reka Mashaya Rama. Oh, thank you. I am yours. I am yours. All my days, Jesus, I am yours. I am yours. Sige, sabihin mo, I am yours, Father. Hindi mahirap ang sumunod sa'yo. Sa iyong piling may buhay. Sa iyong piling may kalakasan. Sa iyong piling may pagpapala. Pinagpala mo ako, salamat. Halabasyan, darabasyan, darabasyan. Hallelujah. Ilabasyan, darabahaya, Jesus. Yararabasyan, darabahaya, sika, yarabahaya. Now that you realize that I am powerful in your life, do not be afraid. I'm gonna take you and show this world who are my sons are and who are my daughters are. I'm gonna shame this world. You may be base. Ha? Maliit ka man siguro sa tingin ng mga tao. I'm gonna show them who you are, my son. They will see me through you. You will be the hand that I have in this world. You will be my body. You will be my mouth. You are my sons. Anak kita. Hallelujah. I give myself away, so I give. Let's sing this song. Oh, having realized who I am right now, hindi ako magre-reserve. Ibibigay ko ang aking lahat-lahat sa iyo. Dahil wala naman akong sariling yaman, Ama. I give myself in exchange with your life, with your strength, grace, mercy, power. This is a result of your love to me. This is a result of what you've done to me. I'm gonna stand. Oh, give yourself away. I give myself away so you can use me. Here I am. Here I stand. Lord, my And our Father, life is in your oh, Lord, Lord, I'm I'm longing longing to
your desires revealed in me. I give myself. I give myself away. I make up my mind. I am yours I forever. give myself away so Jesus' you can use me. Thank you, I Jesus. give myself away. Let's pray together. I give myself away so you can use me. If you understand what I said to you today, pwede bang malayang sabihin mo, if you understand it, pwede bang malayang sabihin mo, thank you, Father. Pero hindi mo kailangan gawin yan kung hindi mo pa naunawaan. I don't want to force you. But if you believe, thank Him. Come on. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you. Thank you. Hallelujah. Let's pray. Thank you, Father, for all your blessings to us. It's a done fact. Nobody can cancel it. We cannot even cancel it. Ang pwede lang namin gawin ay iwanan at hindi tanggapin. Pero lugi kami. We do not want to be fooled anymore by the enemy. In the name of Jesus, all lies disappear. We are no longer His puppet. We are no longer a slave, even under you. We are your son and daughter. We receive, tinatanggap namin ang pagiging anak namin. What made us worthy is you yourself. Hindi na namin questionan kung karapat-dapat ba kami o hindi. Basta ang alam namin, narinig namin, Panginoon, Ama, ginawa mo kaming karapat-dapat. Woo! Dinamtan mo kami ng malinis na damit. Hindi na yung kahiyan namin ang nakikita. Yung dating lasinggero, yung dating palaway, yung dating mayabang, yung dating chismoso at chismosa, hindi na yun ang nakikita kung sino ka. And it may take time to align our actions to who we are. It doesn't cancel who we are, what we do. Ang gagawin namin, Ama, tatakbo kami araw-araw sa'yo, hindi every week lamang, every half of the week lamang, but every day, even every moment. Tatawagan ka namin, we will call your name. We will signify to this world who we are, and they will see your sons and daughters. They will praise you for what you have done, and they also, sila rin, hindi namin sila kailangang pilitin. Gugustuhin rin nilang sumunod sa'yo. Dahil sa kabutihan mo na ipapakita namin, ipapakita mo sa pamamagitan namin, it will not be hard to love someone and somebody. And hindi kami hihingi ng kapalit because your unconditional love is transferred to us. Therefore, we can also love unconditionally every day, oh God. But it may take time to understand and transform into this. But we receive your patience. We will be patient. Magiging matiyaga kami sa sarili namin first at maging sa mga kapatid namin. We will help one another. Kakaisa kami, magmamahalang kami bilang mga kapatid. Kung may away-away man, hindi kami mananatiling mag-away-away. We will learn from it. We will arise. We will see and we will show this world the power that you have in us, oh God. Therefore, we glorify you. We bless your name. Cause us to thank you every day. Yours is the glory. Now, no glory belongs to us. Sapat-sapat ang iyong pagpapala sa amin. Hindi namin kailangang akuin ng kaluwalhatian. We realize we are full. We are filled. We have everything. We can overcome. We are your sons. We are your daughters. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. Be used. We come together. He's our first test, Father.
In the name of Jesus, I and we together speak healing over Teresita Dumagin sa kanyang operation. If it be your will, let it be na hindi na matuloy ang operasyon. Show to us in this world the reality of who we are as your sons. In your name, Jesus, we speak healing. I speak healing in the name of Jesus over Teresita Dumagin. Sama ng tao na ito. We speak healing over Federico Marquez. We speak healing over Francisca May de la Cruz. Whatever sickness, these people are your daughters and son. Sin, sickness has no authority to reign in the body of these people. By your blood, by your stripes, we are healed, we are blessed. We take your authority in Jesus' name. Amen, amen, amen. Amen, amen. Maggalak tayo mga kapatid. I know Jesus is the Father. I know Jesus is the Son. I know Jesus is the Holy Ghost, and all these three are one. Let me tell you who Jesus is. He's the rock of all ages. He's the Alpha and the Omega. Amen. Praise the Lord. Everlasting. Amen. Akin pong tinatawagan si Sister Divine, kung meron po siya.